bibigay na lang natin, meron tayong nakita sa Victoria. Ay, maganda po, di ba? Ganda gawin na to. Tapos, ibinigay niya sa kaibigan niya. Hindi niya na-inisip, no? Kaibigan niya na binigay niya ng regalo yun. Marami pa ng damit. At puro original pa. Di ba po? So, ano nangyayari? Ibinigay mo regalo, natambak lang. Di ba? Or, maaaring kayo niya lang. Hindi na ginamit. Bakit? Kasi hindi na kailangan. Di ba po? Yung regalo na binigay mo, hindi sila mapakinabangan. Baka ginawa ng pasahan. Kasi marami siyang kapit. Pero tayo, hindi ganon. No? Tayong lahat, kailangan natin na panapupos o manupupos. Kaya nasabi sa Hebrews 9:27, inihandog siya ng Diyos para pawiin ang ating mga kasalanan. So, huwag natin isipin na hindi natin kailangan ang Panginoong Jesus. Siya yung regalo na kailangan natin. Kaya siya yung Diyos. Dahil walang ibang pwedeng tumubos sa atin, kundi siya lamang. Okay, number 3. Anong klaseng regalo yung pinigay sa atin ng Diyos? Una, regalong pinakamahal. Ikalawang, regalong kailangan natin. Ikatlo, ito medyo malungkot. Regalong pinakatatanggihan ng lahat. Pagkakas yung regalo na yan, siyang pinakamahal at siyang pinakakailangan natin lahat. Siya rin yung regalo pinakatatanggihan ng kapulihan. Bakit kayo? Hindi ba kapag nag-share kayo ng gospel sa isang kaibigan nyo o isang mag-anak nyo, matapos mong ipaliwanag sa kanya ang tungkol sa kaligtasan na ino-open ng Diyos sa kanya, anong gagawin niya? Ang tanggihan niya, di ba? Or maaaring hindi niya direct ang katangihan, pero hindi niya puso yung sinabi mo. The next day, baka tumasan ka na niya. So, ano nangyari doon? Yung regalo na sana, mapapakinabangan nila, which is ang ating puso, at pinakamahan pa, hindi na pakinabangan dahil pinakinabangan niya. Di ba po? Kaya, alam niyo sa kapastoran ito, sa pagdiriwang ito, handaan natin, ang Diyos nagregalo sa atin. Yun yung kanya bugtong na anak. At yung regalo na yan, pinakamahal sa lahat. Di ba po? Dahil kaya isa niyang anak. Pero hindi niya inisip ito para sa pagkulangan niya sa akin. Una, ikalawa, yan yung regalo kailangan natin. Kaya dapat na hindi natin tinatangguhan. Di ba po? Pero yung kung sinabi ko kanina, may mga tao sa halip panggabi, tinatanggihan nila. Halimbawa po, kayo, magbibigay kayo ng regalo dun sa kaibigan nyo o dun sa kapitbahay nyo. Yung regalo na yun, pinagtipunan mo pa. Diba? Nagtipon ka pa ng pera para magbibigay mo. Ngayon, kung para ibibigay mo sa kanya. Pagkapot mo sa kanya ng regalo, imbis na magpasalamat sa sayo, ano ginawa? Diba? Ay, hindi ko kailangan pinagbigan niya, no? Hindi ko kailangan na ibigay mo na sa iba. Ano makaramdaman niyo? Hindi po pa masasakman. Ganyan din na nangyayari sa Diyos kapag na inatanggihan natin yung regalo na ibinibigay niya sa atin. Kasi ang Diyos, katulad din natin, no? May gantapin. Kung ang tao nagsaseros din ang Diyos. Kung ang tao nasasaktan din ang Diyos. Kaya every time na may pinakiyas natin sa isang Bible study or sa isang church service at tumatanggi tayo, hindi yung taong nagyayaya sa atin ang ginagawa natin, kundi ang Diyos Kristo. Nagkataon lamang po na magkakapasto ngayon at napakita sa atin ng Diyos kung ano ba yung tinatanggi natin. Every time na tayo ay hindi magpapaunlak sa mga tao nag-i-invite sa akin sa kanyang mga gawain. Sabi ka ng isang 53 verse 8. Sabi gano'n, hinamang siya ng mga tao at ipinakwi. Nagbara siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansik sa kanya.
binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. So, ganito po, no? Sabi ng Isaiah 53, hindi lang siya pinakulit pa siya. No? At sabi, walang umansin sa kanya. So, minsan, siguro minsan, natin sinasadya, akala lang natin, yung taong nag-iibig sa atin ang ating tinatanggap. Pero sa totoo lang, ginagamit mo ng Diyos yun. At ngayon ay hindi kita sa isang Bible study or nagbibigay ng tract sa iyo, gospel tract, sa halip na basahin ko, ay tinakapulong ka. Sa totoo lang, nasasaktan ng Diyos. At pinupulpil po ninyo yung sinasabi ng Zechariah chapter 53, verse 3. Na pinakapulong niyo siya at hindi pinapansin. So sa kapastuhan nito, sana naman huwag natin gawin ng gano'n, no? Kasi, alam naman natin na yung regalo na ibinibigay sa atin ng Diyos, ay siya ang pinakamahal. Siya ang pinakakailangan. Kaya hindi natin dapat tinggilan. Okay po? Number 3, yung pong letter S. Ano pong ibig sabihin ng S sa Pasko? Siyempre, sakripisyo. Sakripisyo. Letter S. Sakripisyo. Anong klase yung sakripisyo? Sa kabilang sa Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8, sabi ko gano'n, naway magkaroon kayo ng isipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit talaga niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilit ang manatiling kapatay ng Diyos, sa halip gusto niya pinitiwan ang pagiging kapatay ng Diyos at namuhay sa isang aligid. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpapababa siya at naging masunurin ng kapatayan. Sabi ka na, ano daw yung ginanas, no? Ginanas ng Panginoon na ano lang yung sakripisyo na ginanas sa Panginoon. Unang-una, sabi ko naging alipin siya para sa atin. Bakit po sabi siya sa ating naging alipin siya? Alam niyo, nung ang Panginoon ay nagkakatawang tao, namubay siya bilang isang kapataniwan, manggagawa. Karpentero po siya. So, alam mo bang, ano yung usual na gawa yung karpentero? Diba, hindi lahat ng karpentero nakakaranas ng magandang pagtrato sa mga nagpapagawa sa kanya. Karaniwan, di ba, yung iba nga hindi pa pinapayagan o yung iba inaabuso. No? Kaya, kunyari, sabihin yung nagpapagawa sa'yo, ganito gawin mo yung bubungan namin, no? Tapos yung bubungan, may dinalang ka, bayad na hindi. No? Kung ba, parang naging utusan, no? Naging pinakabarkada katulad natin. Ngayon, bakit natin siya sakripisyo para sa kanya? Sabi ng pinasa natin, siya ay Diyos. Hindi po ba? Ano sabi? Inubad niya o iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos at nagsakatawang tao at nabuhay tulad sa isang alipin at naging masunuri hanggang kamatagan sa krus. Biro mo, di ba? Siya yung Diyos na lumikha sa atin. Iniwan niya yun, di ba? Yung pagbaga, yung enjoy niya yung pag-worship sa kanila mga angels, di ba? Kinakapa siya doon. Iniwan niya yun, di ba? Para lang tayo ipakita sa atin yung kanyang pagsasakripisyo. Ganun ang pagsasakripisyo na ginawa ng Diyos para sa atin. Siguro, kung halimbawa tayo, naging isang mayaman, naging sinyaman tayo ng Yusupan, hindi rin natin makakarapit pa na bibiwa o ipamigay yung ating mga kaibahan para lang muling maging mahina. Para lang muling maramdaman ng ating kapwa na tayo ay kaisa pa rin nila. Hindi natin kaya gawin ito. Kasi nasa atin na tayo sa mga pag-enjoy ng mga magagandang bahay na ating may enjoy ng tayo ng mayaman.
Pero ang Diyos hindi ganun. Bagaman, pwede din gawin nyo, pwede siyang tumangki. No? Iba na lang, yung iba akin ng pagdala. No? Pwede din sa tignan. Pero hindi na ginawa yun. Di ba? Para lang ipakita niya na handa siyang magsakripisyo para sa atin. Lagi, nabuhay siya, o tulad sa isang aligid. Number 2, anong klaseng sakripisyo? Dumanas ng matinding hirap para sa atin. Ito po, karaniwan, lagi tinignan natin ito, yung horribig. Ano po? Pero hindi po magkakaroon ng horribig kung walang Pasko. Siyempre, kailangan magpapasko muna. Kailangan muna dumating yung paghihirap doon sa horribig. No? Kaya nagkaroon ng Pasko. Kasi, tayong mga akala natin napapasalo sa Pasko. No? Pero, kaya nagkaroon ng Pasko dahil may mission ng Panginoong Diyos. Kaya siya pinangalan dahil may mission ng Panginoong Diyos. Ano yun? Para siya ay tumatas na matinding hirap para sa atin. Sa Isaiah 53, verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa kahirap na dinanas niya at sa mga pas na kanyang tinanggap. Nakita natin ito. Ano po yung mission ng Panginoong Isus? Sabi gano'n, kailangan niya masugatan, kailangan niya mabugbog para daw saan? Para daw tayo ay gumaling o makatanggap sa ganyan bugbog, syempre, para tubusin yung mga kasalanan natin. Hindi ko ba? So, yun ang isa sa mga sakripisyo na ginawa. Ikalawa yan. Ano yung ikatlo? Ikatlo, syempre, natin lahat, namatay para sa atin. 1 Corinthians 15, verse 3, sabi ko noon, unang Corinthians 15, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinagpahalaga sa lahat, ang tinagad ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. So, yung sakripisyo ng ginawa niya, una, nabuhay siya para na aligid. Ikalawa, tumana siya ng pagkukulo, panglalaki ko, at pang-iinsulto sa mga tao para sa atin. Ikatlo, yung pinakamatindi sa lahat, is namatay siya para sa atin. Paano namatay ang Panginoong Isus? Sino nakakaalam? Paano namatay ang Panginoong Isus? Pinako sa krus. Sino dito ang galing magpapako sa krus? Kaya na yun. Di ba? Wala. Kung makakagawa niya. No? Pero ang Panginoong Isus, ginawa niya para sa atin. Di ba? Yung kanyang pagsasakripisyo ng kanyang sarili para naman sa ikatutubos na atin sa lahat ng mga kasalanan natin. So, yun ang ikatlo, letter ng Pasko. Una, pag-ibig. Ikalawa, alay, regalo. Ikatlo, issue sakripisyo. At ang ika-apat naman, yung letter K is papatawaran sa kasalanan. Letter K, Pasko. Pero ang tanong, magamat ng Diyos, nagpapatawa. Pero, sino lang ba ang pinatawag ng Diyos? Nakakali ka ng tawag niya? Sino lang kaya sa tingin ng pinatawag ng Diyos? Sige po, next mag-on. Sino lang? Sino lang? Walang regalo yung ibang sinod. Sino lang sa tingin nyo pinatawag ng Diyos? Yun. Ang pinatawag ng Diyos ay yung mga nagsisisi. Pagkakit natin yung Gawa, chapter 3, verse 19. Gawa, chapter 3, verse 19, sabi ko na, kaya na magsisi yun at magbalik doon sa Diyos upang patawagin ang inyong mga kasalanan. Maraming tao hindi mapatawad kasi hindi humingi ng tao. Diba? Yung bang dinala na lang sa ganito, ay maganda na yun na humingi ng tawad. Pero ito lang, ang paghingi ng tawad, sinasabi yan. Dinalangkitan mo yung tao na doon na mali at humingi ng tawad sa kanya. Hindi ka na pwedeng patawanin hanggang hindi ka humingi ng tawad. Ganyan din sa Diyos. Bagamat, meron
kapatawaran sa diwang Pasko, pero kung hindi naman tayo humihingi ng tawad sa Diyos, hindi natin makubuhay yun. Di ba po? Kasi ang pinatawag lang ay yung mga nagsisiksi. Okay? Ikalawa, sino yung tumatanggap ng kapatawaran? Sabi nga doon, ikalawa, kapatawaran para sa tumanggap o tumatanggap sa Kanya. Basahin natin yung Luka, chapter 4, verse 11 and 12. Ang Jesus na ito, ang batong itinagpil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siya na naging batong agulupan, sa Kanya lamang magkakakuha ng kaligtasan sapagkat wala ang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, para tayo mapatawad, kailangan natin tanggapin, di ba? Ang Panginoong Yesus, sabi nito, na siyang batong agulupan. Di ba po? Batong, sa Kanya matatagpuan ang kaligtasan, sabi ko ng verse na ito. Pagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibibigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kung hindi natin tatanggapin ang ating Panginoong Yesus na siyang tanging pangalan na ibibigay ng Diyos, pagkakasay ng pagpapawad ay kaliligtas ng sangkatauhan, hindi ka mapapatawad. Kailangan mo siyang tanggapin. Sabi nga ng John 3:16, di ba? Ang sino man sa Kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang. May kondisyon po di ba? Una sabi, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Tapos, pinatunayan yung pamamagitan ng kanyang pagbibigay at kanyang bugtong na anak. Di ba? Tapos, ito, meron kong kondisyon. Ano yung kondisyon? Ang sino man sa ating sumampalataya. Kaya pasabihin ko, nandiyan na at ibinigay na ang kanyang anak. Nandiyan na at namatay na ang kanyang anak para sa kanan ng lahat. Kung hindi naman natin siya tatanggapin, hindi pa rin tayo makakataas ng tinatawag na kapatawaran. Ayon doon sa sinabi mismo sa John 16. Ikatlo, kapatawaran para sa mga nananatili sa Kanya. Ito, mahalaga din ito. No? Marami kasi mga tao, tinanggap na naman ang Pinoon Di ba? Pwede ko pag-acceptance. Pero ang tanong, nanatili ba siya sa Pinoon? Di ba? Or pagkatapos niyang tumanggap, bumalik na naman siya sa dating pamumuhay. Pagkatapos, sabi ka lang, hindi ito ang pagpapagpapagpapag. Sabi ng Hebrews 10:26, matapos natin kailangan at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin ating pagkasala ng atong handog na may akalay para sa ipapapakaroon ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay bigla dinabot ng paghuhukom. At ang nagdadagdag na apoy natutubog sa mga apoy ng Diyos. Naliwanag ko yan mga kapatid na dito. Na tapos pagdating o pagdating at tapos sa kakasala o sige, umalik ka pa rin sa pagbubuhay. Ano sabi ko? Wala na wala nang handog na pwede ibigay sa iyo para mapatawad ka. Kasi iniyan ko yun di ba? Yung pwede ang anak yun. Ngayon, yung nalaman, ano na yun? Laman na natin. Hello. Dariya pa pa tayo. Natulad ko ngayon, nalaman na natin, di ba po? Na ang Panginoon lang ang tanging paraan
Tapos, tinanggihan natin. Tinanggihan natin sa umpisa. Pero after doon, anong ginawa natin? Sabi ko, na sinadya pa rin ang kasala. Nagbalik pa rin sa natin niya pamumuhay. Di ba po? Ang sabi kayo, wala nang handog na pwedeng ibigay sa iyo para mapatawad ka sa kasalanan mo. Sabi sa verse 27, madaling po tayo. Verse 27, ang naghihintay na lamang sa atin ay kakinakailangan na paghuhukom at ang naglalagap na apoy na tututok sa mga kaaway ng Diyos. Dito po. Kaya nung verse na 2 Corinthians 5:17, sabi po doon, if anyone be in Christ, he is a creation. No, all things are passing away, behold, all things are to God. Ano po ibig sabihin ko? Kung tunay na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, naging isa ka ng bagong nilala. No? Yung dati mong pagkatao, wala na yun. At ang nanatili na lamang, o nasa sa'yo na lamang, ay yung pagkatao na sa pagkatao sa Jesus. Kaya hindi pa pwede na after mong pagtingin mo para mapakinggan naman ang pagkakalan, pero hindi ka mapapag sa pati mong pamumuhay. Yun yung context ito binabasa natin. No? Kasi pag ginawa mo yun, wala nang offering. Sin-offering para sa'yo. Kasi ibigay na soon. Tayo na yung pinakakamamang tao ng lupa. Kasi yung pinaka-remedyo, ibigay ng Diyos, tinanggihan mo ba? Dinatulatan natin. Kaya, kung sinasabi natin na tinanggap na natin ang Panginoon, sinagigasurin po natin yun. Pag natin isipin na isa lamang yung salita na pwede mong kalimutan kinabukasan. Kapag ginawa po natin yun, mangyayari po sa atin, sinabi ng Hebrews 26:7, na ang nag-iintay na lamang sa iyo ay ang kakilakilapot na pagtutupo at nagdaragan na apoy na tutupo sa mga kaaway ng Diyos. Ituturing ka niya kaaway. Kaya hindi po pwede na ang isang tao nagsasabing mananampalataya na siya, nakikita niyo na pero pa rin ang pamumuhay na ginagawa niya. Kung ano siya, pero pa rin. Walang nagpapako. Let's say, dati siya magnanakaw. Diba? Sabi sa Bible, yung mga magnanakaw, huwag na magnanakaw. Diba po? Kung mamamatay ka, hindi ka na dapat mamamatay ka. Kasi bago ka nang tinalang eh. Ngayon, pag ginawa mo pa yun, sabi ng Hebrews 10, wala nang offering na maibibigay ng Diyos para sa atin. Kasi naibigay ka na yun. Kumbaga, pwede natin sabihin, tinanggihan mo yung regalo niya. Diba po? Okay, nasa na po ito para makatayo po tayo. Sabi ganun kanina, yung letter A is kapatawaran. Letter O, ito na. O is obligasyon. Ano pong obligasyon natin? Siyempre, pag may nagbibigay ng regalo, kunin ang regalo. Yan ang obligasyon mo. Di ba? Hindi naman pwedeng pagkakanin yung regalo papunta sa iyo. No? May ibibigay ng regalo, yung regalo mo sa pupunta sa iyo yung pagbuha. Kailangan yung kunin. Di ba po? Kaya nga sabi sa John 3:16, ulitin ko, kailangan mo mananampalataya. Kasi kung hindi ka mananampalataya, masasaya yung regalo ng Diyos. Yung pinakamahal na regalo ng Diyos, yun yung kanyang regalo. Sa akin na pagpapatawan ng mga kasalanan natin. So, kailangan ko siyang tanggapin. Kailangan kong mananampalataya sa kanya. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, wala. Isa lang kasaysayan yung Pasko. O yung pagdating ng kanyang anak dito, yung kapangalanan ng kanyang anak dito, is para lang yan pelikula na taon-taon pinanood o inaantay. Sa Pasko dito, siguro may panahon para tanggapin na sa puso natin yung kahit isa-isa at pinakamahal na Panginoon sa atin. Walang iba kundi yung kanyang anak na siya tutubos sa ating mga kasalanan. Yun po ang pinagdapat ng gawin. Ikalawa, siyempre, ipamuhay ang tunay na diwa ng Pasko. At tulad ng binasa natin,
Ang pasto ay pag-ibig, pag-aalay, ang regalo, sakripisyo, kapatawaran sa kasalanan, at pagtulog dito. Dapat, katulad ng ating Panginoon Sus, makita din sa atin, matuto tayong magmahal sa ating kapwa, matuto tayong magsikripisyo sa ating kapwa. Hindi rin masama ang magbigay tayo ng regalo para natin sa kapwa natin at sila. Ika-apat, dapat na magpatawad tayo dahil sabi sa Bible, ang hindi nagpapatawad, hindi rin pinatawad. No? Kaya kung kayo yung tipo ng tao, hindi man magpatawad sa gumagawa ng Pariseo, hindi rin kayo pwedeng patawaran ng Diyos. So, yun po. Ang ikaw rin, obligasyon. No? Dapat lahat ng ito ay kailangan natin huli ang gabi para ma-enjoy natin yung regalo na yan ng Diyos sa atin. Yung kanyang anak, ang ating Panginoon. Okay po? Okay, nagalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagiging ko sa bagamat Lord ay medyo maingay, Panginoon. Gawa ang iyong mga salita ay patuloy na nakarating,